for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga na napakalamig. Amen. Napakasakit bigigising yan Lalo na po yung maligo kasi sa akin po yung aking sarili ko po yung banyo nasa labas po, nasa likod ng bahay. Kalwal mo. Praise the Lord. But I'm so glad na nagkita-kita ho tayo. Ang tagal na ho natin din nagkikita. 2025 pa yung huli po tayo nagkita. 1 year na. Kamusta po kayo? Happy ho ba ang New Year nyo? Amen. Praise the Lord. So, pag-expect po tayo kay Lord this coming year because God is good. Amen. Huwag niyo pong isipin na baka mas malala ang year nito. Ang mundo lalala, pero ang buhay ng Kristiyano patuloy po yang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng bagong tema po ngayon, Run the Race. Run the Race. May mga karera ho tayo sa buhay. Kung ikaw ay kabataan, nag-aaral pa, ang karera mo ay matapos ang pag-aaral. Yung iba po ay ang karera po nila, makapag-build po sila ng negosyo, career po nila, makapag-asawa. Pero ang pinakakarera po natin ay yung karera ng pananampalataya, the faith race na tinatawag po natin, na meron pong itinalaga po sa atin ng Panginoon na dapat po nating matapos. Kaya nga po, this is very important na makita ho natin na kung bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon nung tayo po ay na-born again na, kung nais lang niya na tayo ay mapunta ng langit, bakit hindi pa niya tayo kinukuha? It is because meron tayong purpose, meron tayong dapat gawin sa buhay po natin ngayon. Amen. Na habang naghihintay po tayo, hindi tayo naghihintay na walang ginagawa. Sabi po ng Panginoon, blessed is the servant whose master find him so doing. He was talking about end times. No, sinasabi po niya na palad daw yung isang lingkod na pagdating ng kanyang master, ng kanyang Panginoon, ay meron siyang ginagawa para sa kanyang kaharian. Amen. Kaya magpatuloy ho tayo habang inintay po natin ang ating Panginoon dito sa karera ng ating buhay. Dito po sa 1 Corinthians 9:24, don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize, so run to win. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful Sunday that you have given us, Lord. We thank you, Lord, na binangon niyo po kami, binigyan ng buhay, binigyan ng kalakasan. Narito po kami, Lord, upang ikaw ay pasalamatan, papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. We allow you, Holy Spirit, once again, na kayo po ang kumilos sa bawat sa amin. Open the eyes of our understanding that we may receive your revelation, your full blessings from your word, O God, and that we may be transformed, be changed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Dito po sa 1 Corinthians na nabasa po natin, sulat po ni Paul, ang sabi po niya, don't you realize that in a race, sa isang karera, lahat ay tumatakbo. Sino po dito ang naging track and field player na? O baka ayun, meron po pala. Kasi po yung anak ni Pastor is track and field player po ng Holy Angel University. At ilan na po rin yung naging panlalunan na niya na competition. Kapag ikaw ay sumali sa race, ikaw ay dapat tumakbo. Di ho ba? Kapag sinabing go, hindi yung ready, get, set, go. Paborin ko pa mo. Dapat tumakbo ka na. Hindi ka rin dapat naglalakad. Kailangan tumakbo. Ang sabi po ni Paul, don't you realize, sabi po niya ho dito, that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. Now, sa karera po ng ating pananampalataya, hindi po ito tayo ay magkakakompete. Isa lang ang natin, ka-competition po natin sa karera ng pananampalataya po natin, walang iba kundi ang dyablo. Ang dyablo gusto niya, tuminto na tayong tumakbo, huminto na tayo sa ating pananampalataya. Pero anong sabi ni Paul? Run to win. Yes, we are already victorious in Jesus,
but it's not automatic. We need to run the race of faith. Hindi ka mananalo kahit sabihin na po natin panalo na si Kristo, nasa iyo si Kristo, kung hindi ka tatakbo. Kaya sinabi ni Paul, gusto mong manalo, talagang panalo ka sa buhay, run to win. Tumakbo ka sa iyong karera ng pananampalataya. Ibig sabihin po dito, hindi ka dapat tumitigil. Ay, ako matagal na akong Kristiyano, marami na akong alam sa Bible. Alam niyo po noon, meron akong hawak na medyo nasa mga senior po sila sa Sunday school. Dahil bago-bago po, sabi ko, ako po ang teacher nyo ngayon at hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero ang nais ko po, dahil wala po tayong mga syllabus or curriculum na tayo sinusunod dito, mag-umpisa po tayo muli sa Genesis. Ang sabi po nung isa, Pastor, nakailang beses na kami sa Genesis, alam na po namin yan. Alam niyo na ba ito, kako? Ano po yung sa Genesis na sinasabing trees of Mamre, kako? Nasa Genesis po yan. So hindi nyo pala alam. So mag-aaral pa tayo ng Alam niyo mahirap pong magmalaki, lalo na kahit na po kami mga pastor na sabihin mong nabasa ko ng Bible ilang beses, tapos pag tinanong ka, hindi mo masagot. Because there are so many things, there are so many mystery, there are so many secrets in the Bible na kailangan pong ito ay mai-reveal po sa atin. Mapapansin nyo, the Bible is the only book that is living and active. Pag binasa mo ngayon, babasahin mo muli, merong fresh revelation. Hindi katulad po ng isang pocketbook o ng mga fairy tales na pag binasa mo si Cinderella, babasahin mo muli, talagang yung maiiwan niya muli yung sapatos niya. Kahit ilang beses mong basahin yun, makakalimutan pa rin niya yung sapatos niya. Hindi nagbabago. Pero pansinin niyo po, ang Biblia kapag binasa niyo, kahit alam mo na, meron pang bagong ipapahayag ang Diyos sa iyo doon sa sitwasyon mo. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay si Kristo. Ang sabi po ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, si Kristo, was God. And in verse 14, ang sabi po niya, the Word became flesh. Si Kristo na verbo o salita ay naging tao. And the Word became flesh and dwelt among us. Wala na pong Hail Mary yun, no? Hanggang doon na lang po yun. Kaya dito nyo po makikita na ang salita ng Diyos ay buhay dahil the Word of God is Jesus. The Word is Jesus. Amen ho ba? So being a winner isn't automatic. You've got to run the race to win. Handa na ho ba kayong tumakbo ngayong year 2026? Maaring meron ho kayong ibang takbuhin po ngayon sa buhay or karera sa buhay po ngayon. Halimbawa po, ang kinakarera nyo ay makabili or makapagpatayo kayo ng bagong bahay. Sino pong nagpipray ng bagong bahay? Amen. Meron po mga ilan, no? Sino pong nagpipray ng bagong sasakyan? Yung iba po, karera din po nila yan. Yung iba, ang goal po nila o yung karera po nila ngayon na gusto nilang ma-accomplish this year, 2026, ay makapag-asawa. Sino pong nais pong makapag-asawa, magsabing amen. Praise the Lord. Salamat po dun sa single na yon. Isa lang ho ba yung single? Yung iba, uulitin ko po para bigyan ko kayo ng chance, no, na marinig po sa langit na gusto nyo pang mag-asawa. Kung ayaw nyo maging forever single. So, sino po yung may goal this year, 26, na makapag-asawa? Praise the Lord. Ibibigay po ng Lord yan. So, lahat, yung hindi po nag-amen, may mga double na po kayo, no? Hindi kayo single. Anyway po, marami ho tayong goal this 2026 sa personal po natin. But wag nating kalimutan po na i-consult lahat po sa Panginoon. No, na i-submit po lahat sa Panginoon. Kapag sinabit po natin sa Panginoon, in-acknowledge po natin siya, He will direct our path. Aayusin po niya ang ating buhay. Number 1, to run the race with focus, you must keep your eyes on Jesus.
Katulad po ng inawit po natin kanina, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. What does it mean to turn our eyes on Jesus? To keep our eyes on Jesus. Ang sabi po ni David sa Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. Hindi lang minsan, it's always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Paano po nagawa po ni David dito na he kept his eyes on the Lord, na hindi naman niya nakikita ang Panginoon? Even po sa atin ngayon, sa panahon po natin ngayon, how do we keep our eyes on Jesus na hindi po natin siya nakikita? Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang salita ay si Kristo. So we keep our eyes on His Word. We meditate on His Word, we think about His Word, yung mga promises po niya, that is how we keep our eyes on Jesus. We hold on to His Word. We abide on His Word. We remain in His Word. Amen ho ba? So hindi po yan na titingala sa langit, bagamat maganda po yun, no? Kahit si Kristo, pag nagpipray, kahit po ako, pag nagpipray po ako, pag lumabas po ako, tumitingala po ako ng langit. Because nakita ko po si Kristo, tumitingala ng langit para mag-pray. Kaya sinabi niya, the one from above, yung nasa taas ay sinugo ako. Pero narinig niyo na ba yung mga nagsabi na, nanong babo kapatad, na pota butigi nga manwan. Pero it is biblical pag sinabi mong the one from above because wala nang nasa itaas pa, kundi ang Diyos Ama. Amen. Kaya nga po sa atin, how do we keep our eyes on Jesus? By looking at His Word. Holding on, abiding in His Word. Every day. Kaya sabi ni David, I keep my eyes always on Jesus. Bakit po? Dahil siya lang po ang talagang solusyon ng problema po natin. Wala nang iba. Amen. Matundo ko po ata, uling marimlan makabitin po yung tututuman. Sige po, nung umbisa kayong matuntod. Kayari. Ali yan. Hebrews 12:1-2. Ang sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, ang sabi po dyan, we are surrounded with such a huge crowd, o sa ibang salin po, cloud of witnesses. I heard some preachers, sinasabi po nila, na tayo daw po habang nandito sa lupa, tinitingnan daw po tayo ng mga nasa langit, na mahal natin sa buhay. Heaven will not be heaven kung nakikita po niya yung mga karumal-dumal dito sa lupa. That is not the context. Ang context po nito, na sinabi niya, therefore, pag merong therefore, it pertains po ito sa makatwid sa previous verse. Ano ang previous verse po ng Hebrews chapter 12? Chapter? Ring alwata, di ba? Haluin kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano po yung number bago 12? Very good children. Ano po yung Hebrews chapter 11? Sa verse 1, ang sabi po niya, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. And then, linagay niya ho doon kung sino yung mga men of faith since the time of Abel, kay Enoch, kay Noah, kay Abraham, and so on and so forth. Sabi nga ng Hebrews, marami pa akong pwedeng isulat kung sino yung mga men of faith na tinapos nila ang kanilang karera. Ngayong may mga example of faith tayo, ang sabi po dito sa verse 1, hindi yung crowd of witnesses, ang daming mga witnesses na mga saksi na ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay buhay. So ang dami nating examples of faith. Ang sabi po dito sa Hebrews 12. Ngayon naintindihan na po natin siya. May mga examples of faith tayo. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. No, yung nagpapabagal sa ating karera, tanggalin po natin lahat, lalo na yung kasalanan. And then, ano pa ho nakakapagbabagal po sa atin? Alam niyo po kung lagi na lang po kayo nasa gadget nyo,
nagpapabagal po yan sa karera ng iyong pananampalataya. In fact, it destroys your faith most of the time kapag babad po kayo sa gadget. Linggo ho ngayon, baka yung iba sa inyo, meron na naman kayong planong movie marathon. Kayo sasawa, makatlo kayong Pag sinabing movie marathon po, ilang movie po yun sa maghapon hanggang gabi. Alam, bisang magsalita ni may alata ako, It trip us up, sabi po dyan. No? Alam niyo po kapag yung word, ginamit po yung word na trip po ito sa NLT, no? Sa NIV po yung entangles. Pero maganda rin po itong trip na word. Kasi kung baga sa electricity, no? Ayan si Brother Redan, ang ating electrician, alam po niya yan. Kapag overloaded po ang kuryente, magti-trip po yung breaker. Pag nag-trip po yung breaker, hihinto ang power. Ito po sinasabi dito, kapag meron kang ini-enjoy na kasalanan o may mga nagpapabagal sa iyo, humihinto ang paglago ng iyong pananampalataya, ang takbuhin ng iyong pananampalataya. Humihinto siya. Nga, now, excuse me. Jesus name. Now, kapag nag-trip po yung breaker, anong gagawin po? I-reset. I-off-on na naman po uli. Ngayon, magti-trip na naman po yon hanggat ito ay overload. Ang dapat mong gawin, magbawas ng load o kaya lakihin po yung capacity, yung amperahe o ampere po ng breaker. Pero sa atin po, magti-trip po tayo lagi kapag sabihin mo, ay mag-attend ako ng church, so okay ka na naman. Hindi, pag wala ka na church, wala ka na sa CU, dahil may mga ginagawa kang nagpapatrip sa iyong nag-off yung iyong faith. Kaya sabi ng Book of Hebrews, tanggalin natin lahat yan. And then sabi niya, and let us run the race, run with endurance the race God has set before us. So itong race na ito, nakakapagbabagal yung lahat ng mga distraction po. Nowadays, ang dami pong distraction. Hindi po tulad po nung 19 kopong-kopong. Alam niyo pa ho ba kapag sinabing 19 kopong-kopong? No, ang mga matatanda, sinasabi po nila, mga teacher po namin noon, panahon pa ni Isabel. Pag sinabing panahon pa ni Isabel, 19 kopong-kopong po yun. Meron ba dito na pinanganak kayong 19 kopong-kopong? No? Wala pong radyo, walang TV. Pagbangon po ng tao, kung siya ay nanay, magluluto po yan. Ang goal lang po niya, maglinis ng bahay, pakainin ng mga anak. Kung ikaw ay tatay, ang goal mo po yan, pumunta sa bukid o mangisda, kung anuman po yung trabaho. Wala pong gaanong distraction. Ngayon po, ang daming distraction. No, hindi na siguro ganong uso ang radyo sa ilan sa inyo. Yung pong, ang dami pong, alam niyo po kaya nga po, we keep our eyes on Jesus, we focus on Jesus. Hindi po totoong tayo kaya natin ang multitasking. Ang sabi po ng mga expert, hindi mo kaya ang multitasking. Magiging excellent ka lang sa isang pinofocus mo. I remember po ang aking mga anak, lalo na po nung high school sila, nakasindi yung TV, nakabukas po ang laptop po nila o yung iPad po nila, nagse-cellphone pa sila habang merong silang notebook at saka libro. Sabi ko, anong ginagawa mo anak, nag-aaral, lahat daddy ka niya. Hindi totoo yan ka. Ang dami pong distraction ngayon. Dati po, nung panahon po natin, nung panahon ko po siguro, kapag may TV ka na, big time ka na. Mayroong makikipanood sa inyo, magbabayad na ng G's. Kapag boxing ang pinanunood po, 25. Black and white. Iniikot pa yung antena para po maging mapino po yung Oh, yan, listo na. Ay, sinopray, balik mo eh. Alam niyo po yung mga gano'n. Yung mga ibang kabataan sa inyo, yung nabalik mo kayo na trillion, pidurot-durot mo yung antena. O yan, yan. Atine, nano, kapali kayo ni, kan. Wala. Noon po, binabayar mo lang, kuryente lang. Walang running water, bomba lang po. Alam niyo pa yung bomba? Hindi po ito Bold Star, no? Ako po, nagpalagay po kami ng bomba sa bahay. Kahit na po mag-brown out, at least meron ka pa rin tubig.
Ngayon po, hindi lang kuryente, meron kayong, tapos nagkaroon ng cable, mayroong internet, ang dami na pong babayarin po ngayon. Ang daming alalahanin, ang daming distraction. Kaya iniisip mo sa kaya lahat ito. Tapos may mga may hinuhulugan kang cellphone. Kung ito ihulugan po siya, may hinuhulugan kang sasakyan. Ang daming distraction. No? And that is why kailangan po natin talagang i-focus po natin, disiplinahin natin ang ating sarili kay Jesus. Kaya sabi ho dito, paano natin gagawin ito? Yung let us run with endurance the race God has set before us. Una, dapat nyo mapansin dito, sinasabi dito, we have our own race. Let us run with endurance the race. Sinong nag-set? Sinong nagbigay? Ang Diyos. Binigyan kaya. Kaya buhay pa tayo ngayon, kahit linigtas na ho tayo, meron tayong dapat na karera na dapat tapusin po natin by the grace of God. How do we do this? Sabi dyan, we do this by keeping our eyes on Jesus. Na-explain ko na po ito, we need to hold on to His Word, meditate on His Word, think about His Word, think about Jesus, no, and abide in His Word every day. Kaya ang sabi po dyan, no, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him. Ang sabi dito, merong alam ni Kristo, kaya bakit niya in-endure ang cross? No, merong joy awaiting Him. He endured the cross disregarding its shame. No, kaya hiya po yung nakahubad po siya, wala pong brief po ang Panginoon dito. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Kung si Jesus po, sinasabi po ng Book of Hebrews dito, yes, mga example of faith yung sa Hebrews chapter 11. Pero yung pinaka-example natin na the best na tinapos niya ang kanyang karera ng buhay bilang isang tao na naging tao po siya ay si Kristo. He was abandoned by His apostles. Lahat po. Yung isang apostle, yung disciple niyang isa, si Judas, binenta siya. Si Peter, itinatwa siya. Yung 10 nagtakbuhan. Nagtago po. And on the cross, even the Father, tinalukuran siya. Kaya sabi niya, my God, why have you forsaken me? And yet, tinapos po niya because the joy na kapag natapos niya ito, nung sinabi niyang tetelestai, ngayon, magmula ngayon, meron ng kaligtasan ang mga tao, meron na tayong kaligtasan, ikaw at ako ay makakasama na ni Kristo. That was His joy on the cross, kung bakit niya pinagtagumpayan. Now, ang mga karera po natin sa buhay, hindi lang sa pananampalataya, yung pong ginugol nyo, sa karir po ninyo, ginugol nyo, sa bahay po ninyo, sa sasakyan, or sa married life po ninyo, ang pwede lang mag-ano dyan if you have the joy. Ang mag-ano lang sa iyo, dahil alam mo, masaya ka dito, nagagawin mo ito, if you have that joy, magpe-pursue ka. Amen. You can only have that joy if what you are doing, what you are pursuing, is the will of God. Because wala nang pinakamaganda pang pwedeng mangyari, inuulit-ulit ko po ito, sa ating buhay, kundi yung kalooban ng Diyos. Marami ho tayong plano. There are so many plans in a man's heart, but the Lord's purpose that prevails. No, ang dami ho nating plano. Kaya nga po, para merong joy yung plan, submit your plans to God, and your plans will succeed. Amen. And then dito po kwento ko po sa inyo ngayon sa 2 Chronicles 20, kilala niyo po si King Jehoshaphat. Yung linusob po siya ng 3 bansa, sila ay part of Israel lang, Southern Israel, Judah. No, because during this time, after Solomon, nahati na po ang Israel ng Northern Israel at Southern Israel. Northern Israel was called Israel, and the Southern Israel was called Judah. Kasama niya si Simeon po dito, I think. No, so napakaliit po ng Judah. Kalahati na lang po ng Israel na napakaliit actually. Ninulusob po sila ng Moab, Ammon at saka ng Mount Seir, ng Moabites, Ammonites at saka po ng Meunites. Hindi po nila alam ang gawin. Hindi po sinabi ni Jehoshaphat, sige, handa mo ang mga sundalo. Dahil alam niya, hindi siya mananalo dahil napakarami ng lumulusob sa kanya. Kumbaga po sa atin, kahit mag-prepare po tayo ng mag-prepare ang mga sundalo po natin, kung ang kaaway po natin, 3 po sila, kunwari tayo po ang Judah,
Lulusubin po tayo ng China, ng Russia, at ng Amerika. Ganyan po sila kalalaki. Sige, linulusob tayo. Sasabihin ba ng presidente na ihanda nyo yung mga aeroplano natin. Alam mo yung mga aeroplano pa natin? Yung mga tora-tora, balang tulang la. Yung parang tutubi na Kaya si Jehoshaphat, ganito po siya kadesperado. So ang ganda po ng prayer niya, and part of his prayer sa verse 12, sabi po niya, Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know, ang sabi po niya dyan, what to do, but our eyes are on you. Wow. Napakaganda pong ito. So, sino na po dito yung naranasan nyo na hindi mo na alam ang iyong gagawin? Amen. Alam niyo po, ang 2025, isa po yan sa year na hindi ko makakalimutan. 3 beses po akong dinugo ng grabe. 3 beses po akong tig-5 hanggang 6 na bag ng dugo na sinalinan. And most of the year, every month, halos meron po akong konting mga dugo na parang hindi po ako tumintong dumugo po. Kaya po bumabawi pa po ako sa strength ko hanggang ngayon. And lagi kong declaration, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Kaya nga po, last year, isa po sa mga naging prayer ko to, Lord, hindi ko na po alam ang gagawin ko, pero umaasa ako sa iyo. Yun po ibig sabihin ng, Lord, I don't know what to do, but my eyes are upon you. Hindi ko na po alam ang gagawin, pero nakatuon po ang aking paningin sa iyo. Ibig sabihin po niyan, Lord, wala na akong pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang. Ang sinasabi po ni Joseph dito, Lord, ikaw lang ang aming tagapagtanggol. Ikaw lang ang solusyon ng aking problema. We don't know what to do, but our eyes are on you. Amen. Ito po ang ibig sabihin, Lord, we are counting on you. Hindi kami, alam niyo po, sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 5, ang sabi po niya, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Parang sabi ko kagabi, therefore, they're children of God. There's something in the kingdom of heaven, who pala yun. Blessed are the poor in spirit. What does it mean to be poor in spirit? Ang ibig sabihin po niya, poor in the spirit, wala ka nang pwedeng asahan pa, kundi ang Diyos. Pinagpala pala tayo kapag wala ka nang maasahan pa, kundi ang Diyos. Amen ho ba? So, kapag wala ka nang maasahan, ituon mo, ibaling mo muli ang iyong paningin kay Kristo. Amen. Ngayon, dadagdagan ko po yon. Kahit na maasahan mo pa yung pera mo o yung kaibigan mo, at kung mayaman ka man, marami kang pera, dapat ang asahan mo pa rin si Kristo. Huwag yung mga taong nasa paligid mo, huwag po yung kayamanan na meron ka. Si Kristo lang ang dapat na asahan po natin. Dapat lagi tayong poor in the spirit. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na buhay. Lalo na this 2026 kung gusto po nating magtagumpay sa ating karera. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Bala ako matutod na kayo. Kaya nga po, napakaganda po ng prayer niya. My Lord, we don't know what to do, but our eyes are on you. Amen. Katulad po ni Peter, naalala niyo po si Peter, yung kwento ni Peter na he was the only man hanggang ngayon po, after Jesus, na nakalakad po sa tubig. Nung akala po nila multo, ang sabi niya, kung ito huwag kayong matakot, sabi po ni Peter, Lord, kung ikaw yan, tell me to come to you. So come, ang sabi po ng Panginoon, so nakapaglakad si Peter, papunta po kay Lord. Pero nung ibinaling ni Peter, ang kanyang paningin sa malalaking alon, bagamat swimmer po si Peter kasi mangingisda po siya, natakot po siya, at anong nangyari sa kanya? Bigla po siyang lumubog. At nakapag-pray po siya, very short prayer, but it's powerful. Alam niyo po, yung power ng prayer, wala sa haba ng prayer. Nasa sincerity. Ang sabi lang niya, Lord, help. Tinulungan po siya ng Panginoon. Why did you doubt? O you of little faith? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po muli ito, mayroong fresh revelation sa akin ng Lord. Ito po sinasabi ko sa inyo. Bata pa ako, alam po ito na paano na lumakad si Peter sa tubig na pinalakad ng Lord.
Pero just last week, hanggang this week po, ang riniveal po sa akin ito, nung tinignan ni Peter ang alon, ang problema, natakot siya. So the problem is not the alon o yung problema. The problem is pinapasok ni Peter yung takot. Because once na in-entertain mo yung fear, it paralyzes your faith. Because ang sabi po ng 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear. Now, ang fear is a spirit. It is a demon. Demonyo po ang takot. Marami pong namatay nung pandemic, hindi po talaga sa COVID, kundi sa takot. Ilan po yung nabalitaan po namin dahil hindi pa gaanong ano pa yung swab po noon, magkapatid po, no, man din po ito, lingkod ng Diyos sa ibang church. I won't mention their names, pero dahil nilalag sabi ng doktor, ay confine ko na kayo para sigurado. And then, sinwab po sila. So, kaya kinabukasan, namatay po sila. Kakakalang po, overnight lang. On the third day, lumabas po yung result. Yung swab test was negative. Ang conclusion, namatay sila sa takot, sa kakaisip. Alam niyo po, kahit isip ka ng isip, no? Makitid pong isip po natin. Ibigay mo na lang kay Lord. Kasi gusto ng Lord, laging happy ka. Hindi ka magiging happy kung di mo yan ipagkakatiwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, pwede po natin tignan ang problema. Ito po yung revelation na pero wag kang matakot. Kasi po, hindi natin dapat talikuran ng problema. Harapin nga natin dapat ang problema. Katulad ni Jehoshaphat, bukas na sabi ng Panginoon sa kanila through Prophet Jael, you face them. They faced their enemies by praising and worshiping God. And they won the war. Hinarap po nila, hindi sinabi ng Lord, huwag na kayong haharap. Marami po sa atin, pag may problema, ayaw na nating harapin. Kaya ewan ko, kung meron pa sa atin dito, kapag may problema kayo, naglalasing pa rin po kayo. Hindi masasolve ang problema, dadagdagan nyo lang ang problema kapag hindi nyo hinaharap yan. Kahit na po yung mga naniningil sa inyo, kapag nandyan na si Bombay at manyingilya, no, sabihan mo, anak, ala ko. No, uy, nasaan nanay mo? No, pinapasabi po ng nanay ko, wala siya. Diyan yung chinelas niyo. No? Hindi nga po, pinapasabi lang niya. Alam niyo po, ano man ang problema po natin, harapin po natin. Because God is with us and God is for us. Amen. Mananalo ka. Kung ano man ang po nyo, sino po merong goal ngayon this 2026 na mawala na siya sa utang? O meron pa hong ilan. Bibigay po ng Lord yan. At pag nawala na yung utang, huwag kayong magre-renew. Yung ibang mga financial institution, kapag 2 months na lang yung mo, sabi niya, pwede na po kayong mag-renew, tinutokso ka. Magtiwala ka sa Diyos, ka puro utang. Hindi, alam niyo po sa Bible, hindi po pinagbabawal po ng Diyos ang mangutang sa mga anak niya. Sinabi niya po sa mga Israelita, there shall no poor among you. There shall no poor among you. Sabi niya, why? Because I am your God. Ako ang Diyos, I will sustain you, I will provide for you. Pero meron lang kahilingan ng Diyos, just trust me. Now, iba po yung loan na, ang mga loan na halimbawa sa pag-ibig, yan po ay mga privileges po yan. No? Alangan naman na mag-ipon ka muna ng 2 million, 3 million bago ka magano ng bahay. Pag naipon mo na yon, 5 million na yung bahay. Di ho ba? Kahit po ako, hinulugan ko po yung bahay namin for 20 years. 2 years ago, nakuha ko na po yung titulo. Ibinigay ko po sa misis ko, sabi ko, o yan, Jo, may bahay ka na talaga. No? Sinasabi natin yung asawang babae may bahay, pero kung walang bahay, hindi pa yan may bahay. May upahan pa siya. Inuupahan, walang.
O yung mga nakikitira pa sa nanay hanggang ngayon, no, hindi ka pa rin may bahay. Nakikitira ka pa rin ho. Hindi rin design po ng Panginoon yun. Namune, magtatakot pa ka rin. Hindi ka pagpapalain ng Diyos hanggat sumisilong ka sa iyong nanay at tatay. Kasi ang nakasulat sa Bible, and he will leave his father and mother and be with his wife. And they will be one flesh. Huwag niyo pong isipin hindi po provide. Retapin mo munang tao, magbalik tama mo kayo mo muna. Yung mga ulang panahon, tigilan yung mga anak po nila. Mahina na po yung 7. Kadalasan po yan, mahigit 10. Ang tatay ko nga ho, panganay po siya. Lahat po sila 27. Pero 5 tiyan po yun. Pero 27, napag-aral po lahat ng lolo ko. Sabi nga po namin, ang yaman pa, kakwaltahan na pala ng ingkong tamo nung pilinlaring anak na. Lahat po na Bakit? Hindi dahil dun sa tao na tatay. Because ang sabi ng Bible, children are heritage from the Lord. Ibinigay ng Diyos, God will sustain, will provide. Amen. Kaya nga po, kailan ko ba sinabi yung, I think New Year's Eve ata, yung isa lang yung anak? Ba't di pa kayo dapat mag-anak? Kawawa po yung anak nyo na mag-isa pag wala na kayo. May pinsan naman siya, iba pa rin po yung kapatid. Masarap po yung maraming kapatid. Alam niyo po, kung di lang po ako nag-dialysis, ang gusto ko po sana, 5 anak po kami. Pero sabi ng doktor, hanggang 3 lang yan dahil CS po siya. Pero hanggang 2 lang po kasi nag-dialysis na po ako, hindi na po kami nagkaanak. But masarap po yung marami. Because God will provide. Dapat lagi kang nakatuon sa Lord kapag binigyan ka ng anak, look upon Jesus, God will provide. Binigyan ka ng bahay ng Lord na hinulugan mo pa sa bangko o sa God will provide. Amen? Binigyan ka ng asawa ng Lord na makatak, God will provide. Will provide the patience for you. Amen? He will give you much patience. So keeping your eyes on Jesus means focusing on Him, trusting His plan, and following His lead. Number 2, to run the race with focus, you must forget the past, move forward. Obes, mag-move on ka na. No, yan po yung mga salita pong yung mga broken-hearted. What does it mean to forget the past? Hindi pa sabi ng Lord kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na lagi nilang alalahanin yung mga ginawa ko sa Egypt, yung mga milagro ko na ginawa sa wilderness. So anong sinasabi ni Lord na dito na forget the past? Ibig sabihin mo dyan, forget the past, do not dwell on the past. Yan ay nakaraan na. Yes, we can think about the past, about yung pong mga ginawang milagro ng Diyos. Actually po, madalas po akong, ang ginagawa ko po, lalo na po nung nasa ICU po ako, ang ginagawa ko po, reminis ko po yung mga ginawang milagro na sa akin ng Panginoon. Paano po niya ako linigtas sa sakit sa puso, paano po niya pinagnormal ang puso ko, paano po niya ako linigtas sa COVID, paano din po ang aking asawa ay linigtas niya po sa sakit sa puso din po. Kasi may ganyan po siyang, silaki po ng 5 piso yung butas ng kanyang puso. Kailangan po siyang maoperahan, pero that was 2018, no, December ho dapat ang goal po namin, pero October pa lang dapat magbabayad na po kami ng down payment, pero meron po siyang nakausap na kliyente po nila na isang doktor, na sa edad po niya dapat hindi siya magpa-opera, baka napagod lang siya, sabi kong ganun. Which I believe, nung sinabi po niya, John, may nakausap akong ganun, then sabi ko, ako, ang desisyon ko, huwag na kitang pa-operin kasi I think ang Diyos ang nangungusap sa atin. Pero katawan mo yan, ikaw pa rin masusunod. Kaya ako, sabi niya, ayoko nga pa-opera. Now, 2026 na. That was February 2 of 2018. Ito po ang misis ko, malakas na malakas po. Pag dito po sa hagdan, dahil malaki po yung step po dyan, hinihila po niya ako. Makanya niya kasikan. Dahil po masakit po yung tuhod ko, hinihila po niya ako. Paano? God is good. Amen. God is good. So, we forget the past. Lalo na po siguro kung kayo, kung minsan may mga dating kung minsan nako-compare natin ang buhay natin. Buti pa nung hindi pa tayo Kristiyano, ang dami natin ganito, ganyan. Alam niyo po, kung minsan pagsubok lang po yan.
Lilinis tayo ng Diyos. Siguro nga, baka mas marami kayong pera nung hindi pa kayo Kristiyano, pero magtiwala lang kayo sa Diyos habang kayo'y lililinis, no, mas pasasaganahin kayo ng Diyos kesa sa dati niyong buhay. Masagana ang buhay ng mga Israelita sa Goshen, sa Egypt, pero mas masagana yung pangakong promised land ng Panginoon. No, lagi pong mas maganda ang buhay kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen. Tandaan niyo po yan. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, pero hindi ibig sabihin na walang problema. Dahil kahit may problema ka, pwede kang matutong maging masaya. Pag-aaralan po natin yan sa mga ilang po natin, sa last point po natin. But ang sabi po ng Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. Huwag niyong sabihin mapakanita. Parang po yung mga Israelites, buti pong nasa Goshen tayo, nasa Egypt tayo, merong pakwan, merong pakwan, melon, natao po dito. May sibuyas, may pipino, may karne. Nagalit po ang Diyos sa kanila. Lahat po ng kinagalitan po ng Diyos because of their unbelief, hindi sila nakapasok ng promised land. Dahil lagi nilang iniisip yung dating buhay nila. No, yung dating hindi pa sila born again. Huwag mo nang balikan yung dating pagkatao mo. Kapag ikaw ay born again na, ikaw ay bagong nilalang na. At mas maganda ang plano ng Panginoon. Maaring may problema ka ngayon, kapatid. But tandaan mo ito, our problems, pinatitibay lang ang ating pananampalataya, lililinis lang po tayo. But blessed is the man, ang sabi po ng James 1:12, who perseveres under trial. Pinagpala daw ang isang taong pinagtagumpayan niya ang mga pagsubok niya sa buhay. Because having stood the test, he will receive the crown of life to those who, para kanino daw? Who love Him. Ibig sabihin po niya, kapag mahal mo ang Diyos, kailangan kang magtagumpay sa iyong problema. Dahil God is with you and God is for you. Amen. So see, I am doing new things, sabi po niya sa verse 19. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness. Ano ho ba ang wilderness po natin dito? Gumagawa po ng paraan, Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. May katulad din po ng inaawit po natin, hindi lang po yung kay Don Moen, nakala po natin di kumikilos ang Lord. No? Kumikilos ang Lord even when we don't see it, Him working, or we feel it na siya ay nag-work. He's still at work sa ating buhay. Because we live not by what we feel or not by sight, but we live by faith. Amen. Because when we live, if you live by your sight and by what you feel, hindi ka na mag-move on. Kung ako lang po, mabubuhay po ako sa aking nararamdaman, no, ayoko lang pong i-declare yung kung gaano po kasakit yung mga nararamdaman ko. If I will live by what I feel, hindi na po ako mag-preach. Because I live by faith. Ang lagi kong sinasabi, Lord, alalamang kwenta kaya ka din, milakola rin din, alano din, in Jesus' name. Because ang lagi ko po sinasabi sa Lord, it is my joy to serve you. It is my joy to preach your word. Kasi kung pag calling mo, mag-e-enjoy ka kahit meron kang pain sa buhay. Magpapatuloy ka sa Diyos kahit meron kang pain sa buhay. Dahil yung calling mo is to finish the race that God has set before you. Amen. Kaya nga po, anuman po ang wilderness nyo, God will make a way where there seems to be no way. Amen. Philippians 3:13-14. No, dear brothers and sisters, sabi po ni Paul, I have not achieved it, but I focus on this one. Sorry po natin, may walahin ka. Tingin sekto. No, karine. But I focus on this one thing, forgetting the past, looking forward what lies ahead. Ano naman po ang kinakalimutan po ni Paul dito, yung past po niya? Hindi lang po yung pagiging Pariseo niya, hindi lang yung pagiging Pharisee of the Pharisee, hindi lang po yung pagiging expert of the law, hindi lang po yung pagiging mayaman niya, mayaman po siya. Pero kinakalimutan din po niya yung mga successes niya sa buhay, sa kanyang mga ministry. Kinakalimutan niya na maraming na born again sa Sicilia, sa Europa, sa Asia, no, sa Tarsus, sa lahat po ng mga pinuntahan po niya.
At sabi po niya, forgetting the past and looking forward what lies ahead. Anong sila sabi niya? Tinitignan ko pa habang buhay pa ako at habang binibigyan pa ako ng kalakasan ng Lord, kung sino pa yung mga taong pwede kong puntahan at maipakilala ko si Kristo. Dahil sinabi po niya, I think sa Book of Acts po ito, no, na kung ang kwenta ng kanyang buhay, yun lang matapos niya yung task, yung assignment na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. The assignment yung assignment po niya is to preach the gospel to the Gentiles. Kaya sabi niya, siguro maraming nag-aano po sa kanya because sa lahat po ng mga apostles during his time, siya po yung pinakamaraming ginawa. Pinakamaraming na-win na soul. Pinakamaraming bansa na pinuntahan. Hindi pa po uso yung plano ng barko. Walang tricycle, walang sasakyan. Donkey, kabayo, or camel. Or kadalasan, naglalakad. Pero ang dami po niyang napuntahan. And then, yet, ang sabi niya, hindi ko na sinasabing, kung minsan meron pong ganyan sa mga, lalo na sa mga pastor sa tulad namin, ay total, marami na akong nagawa sa Lord. Mag-enjoy na ako sa buhay ko. Ay total, naging forerunner na ako, matagal na ako forerunner. Okay na siguro ako, alam niyo po, paglilingkod sa Diyos. Hanggang kailan? Hanggat ikaw ay humihinga. Walang pag-retire po yan. Kaya sabi ko, maraming pastor na mali. Yung pong sila ay, hindi, magre-retire na ako, okay na ako, hindi na ako mag-preach, okay na, i-enjoy na daw ang buhay po nila. Hindi po talaga ligtas yung mga yan. Kung tunay kang ligtas, mamahalin mo ang Diyos hanggang wakas. Kung mahal mo ang Diyos, paglilingkuran mo ang Diyos hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Amen. Kaya sabi ni Paul, I forget the past. Okay na yun. Hindi ko sinasabing, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang naka-accomplish. In fact, nasabi po niya, ako yung pinaka-hardworking sa lahat ng mga pastor. Yet not I, but the grace that was with me, ang sabi po niya. Which is so true. Hindi po siya nagmamayabang. Siya po yung maraming ginawa talaga. And yet, hindi niya sinabing, okay na ito, ang dami ko nang napuntahan, ang dami ko nang nakulong na akong ilang beses, nalatigo na ako isang ilang beses, 5 beses na nalatigo ako na katulad ni Kristo na sumasama yung laman. So, okay na siguro yun. Hindi po niya sinabi yan. Hanggang sa huling hininga po niya, pinupuri niya Panginoon, hanggang pinugutan po siya ng ulo. Ganun po katindi ganun po dapat ang pananampalataya po natin. Hanggang ang ating takbuhin sa pananampalataya, hanggang tayo ay kunin ng Panginoon. Amen po ba? Matutod na ko yata. Wala na ako atang kasabi. E ako po bigagana ka, malapit na akong mayari. Praise the Lord. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. And then sabi po dito, I press on to reach the end of the race. No, tinutulak ko ang sa aking sarili. Hindi lang po ito na nag-move on ka lang. Nagpinipress on mo ang sarili mo. No, para to reach the end of the race. Para matapos ko yung pinapagawa ng Diyos sa aking buhay. And receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ano itong heavenly prize pong ito? Lagi pong binabanggit ni Paul ito. Even Jesus, in fact, God Himself, magmula po sa Old Testament hanggang Book of Revelation, lagi niyang sinasabi, merong siyang reward sa atin. Pero marami po sa atin, hindi pinapansin yung heavenly reward. Don't you know na yung mga heavenly rewards po natin are very important. It is because they are for eternal use. Kung yung mga blessing po natin dito sa lupa ay importante for earthly use, lalo na yung mga reward natin. Kaya sabi ni Paul, para yung heavenly reward ko, makuha ko. Because lahat po ng, alimbawa po sa atin dito, lahat ng pagpapala po natin dito, ini-offer natin sa Panginoon dahil pinagpapala tayo ng Panginoon. Did you know, sa pagdating sa langit, meron pa rin tayong dapat i-offer yung mga reward po natin. Nasa langit ba yan, Pastor? Opo. Kung mababasa niyo po sa Book of Revelation, there are 4 living creatures, 6 wings, all over them are full of eyes, puno ng mata. Naka-imagine niyo po itong creature. Ito, nakatakip po yung niya sa mukha, yung dalawang pakpak sa at lumilipad po yung dalawang pakpak, panglipad po nila, dalawang pakpak. And they were saying, shouting, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. And then, sabi po doon, and then the 24 elders
lay down their crowns, yung kanilang reward. In-offer po nila. Now, pagdating sa langit, kung ayaw mo ng reward, kapatid, ano ang i-lay down mo? Anong i-offer mo sa Panginoon? Kasi marami po sa atin, ay buriko mo, pastor, gusto ko lang, yung sakto lang, kahit sakto lang ako maligtas. Kapag Kristiyano ka, walang sakto lang. O tanong kulang yan. Kaya sabi ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon magbunga tayo, walang sakto lang actually. Kapag ang Kristiyano, sabi ng Panginoon, hindi siya nagbubunga, pinuputol siya. So yung pinutol na sanga na tayong mga Kristiyanong pinutol dahil hindi tayo nagbubunga, saan daw itatapon? Sa apoy. Kristiyano na po yan, ang kausap po ng Lord. 12 disciples po niya. Kaya kailangan kayong magbunga, kailangan kayong magpatuloy sa akin, ang sabi po niya. It's very important po alam po natin gagawa tayo ng mabuti dahil alam natin, bibigyan tayo ng reward ng Lord sa langit. At yung reward po natin, yun po ang pang-o-offer natin sa langit. What do you think? Dito sa lupa, anong pinang-o-offer natin? Talagang galing ba sa atin? No. Galing sa Diyos. Hindi, pastor, pinagtrabahuhan ko ito. Saan galing yung kalakasan mo para makapagtrabaho ka? Kaya lahat galing sa Diyos. Kaya nga po habang may buhay po tayo, sabi po ng Lord, no, pagdating sa langit, sa Revelation 21:22, God will wipe our tears away. Marami pa rin pong iiyak pagdating sa langit. Langit na, umiiyak pa, opo. Una, maraming iiyak po sa atin dahil hahanapin mo yung ibang kamag-anak mo, pamilya mo, pero wala doon. Anong sasabihin mo sa sarili mo? Sana ginawa ko na ang lahat. Lagi ko silang pinagpipray, remind kay Lord. Pangalawa, marami pa rin iiyak sa atin dahil nakita po natin yung glory na sinyer po sa atin ng Lord, yung langit ng buhay na walang hanggan, at kung gaano ko kaganda at kabuti ang Panginoon, iiyak po tayo, sasabihin mo, sana tinodo ko na yung pagiging Kristiyano ko nung buhay pa ako sa lupa. Ganito pala kabuti ang Diyos. Buhay po tayo ngayon. Meron pa tayong pag-asa na gawin natin ang lahat. Buhay tayo ngayon 2026. Binibigyan pa tayo ng pag-asa ng Lord na gawin natin ang lahat para hindi na tayo masama doon sa and God will wipe their tears away. Na hindi na tayo iiyak sa langit. Na ginawa na ho natin ang best po natin. Amen. Sino po dito ang gagawin nyo na ang best nyo for this year 2026 para kay Lord? Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So what's holding you back to press on, to move forward? Is it fear? Takot ka? No? Anong kinakatakutan mo dahil na-experience mo, nasaktan ka na, ayaw mo nang maulit pa ganito, na-experience mo, na-abandon ka, huwag kang matakot, laging kasama mong Panginoon. Remember, yung takot, demonyo yan. Amen. Kapag may pinagawa ang Lord, move forward. Amen. So don't let anything hold you back, not even your past. Press on to the wonderful plans God has for you. Lastly, point number 3. To run the race with focus, you must always guard your heart and your mind. In the Bible, actually, magkadikit ang heart and mind. Pero meron din po silang pagkaibahan. Kasi po in the Bible, halimbawa sa Proverbs, as a man thinketh in his heart. Ito ba itong pusong ito? Nag-iisip po ba ito? No. Kasi yung sinasabing heart po, it pertains also to your mind. Yung second mind po natin, ang sabi po ng mga scientists, mga medical experts, ay nasa ano po natin, gut po natin. Kaya meron tayong tinatawag na gut feel. Alam niyo po yun yung, ay dapat umuwi ako. I remember po nung elementary po ako, grade 6, nagbakasyon po yung aking mga magulang, yung tatay ko pumunta po ng Manila sa kapatid po niya. Ang nanay ko at saka yung isa kong ate, nagpunta po ng San Luis. On that day na mismo, na-aksidente po ako. Nahiwa po yung aking nahulog po ako sa kanal, no? Ewan ko ba bakit lagi po ako nahulog sa kanal. Nahulog ako sa kanal at nawakwak po yung dumudugo po siya ng parang tawag ko dito, parang gripo. Ang kasama ko lang po, panganay na kapatid, high school pa lang po siya, di alam ang gagawin, tsaka yung bunso,
Nilagyan lang po niya ng kape. Pero alam niyo po, to make the long story short, sabay pong umuwi yung aking mga magulang kasama yung isang ate ko. Ang sabi po nila, kaya pala hindi ako mapakali. Sabi ng tatay ko, bakit kailangan kong umuwi? Sabi din ng nanay ko, kahit ako, hindi ako mapakali. Ganyan pala. Dinala po ako sa hospital, tinahi po yung ano ko, outpatient lang naman po ako. Ang dami na palang dugo, pero hindi po ako sinalinan ng dugo. Ewan ko po kung bakit. 18 stitches, 4 po na ugat na naputol ho. But because of gut feel, kung saan nangungusap ang ano po sa atin ngayon, tinatawag po natin tong human instinct, or madalas sa mga nanay, may mother instinct. O sa mag-asawa po, alam niyo po yung gano'n, may instinct mag-asawa. Alam po ng asawa mo, kapag ikaw ay nambababae, kahit wala pa siyang pruweba. No? Pero iba naman po yung pinipilit na niya na kahit wala ng pruweba, mapapraning niya mo yan. No? Anyway po, ito po yung kaya nga, we need to guard our hearts and our mind. Bakit po? It speaks of, you need to guard your emotion. Kung yung ano niya feel po. Because ang sabi po ng Jeremiah 17:9, the heart, your emotion is deceitful above all. Sino daw ang pinakamapanlinlang? Is it Satan? No, the heart that is without Christ. Yung pusong wala kay Kristo, pinakamapanlinlang yan. Yung meron ka ng asawa, mahal ko naman ang asawa ko, pero bakit na-inlove ako sa office mate ko? Siguro dalawa ang puso ka mo. Oo nga, siguro nga pati balon-balunan mo, dalawa. No? Wala pong ganon. You are being deceived with your heart, with your emotion. Kaya we need to guard our emotions. Amen po ba? Sabi po ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else. Sa lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat kung ano sa mundo, ang unang binabantayan mo ay hindi kung sino-sino, kung ano-ano. Ang unang binabantayan mo ay yung puso mo. Baka may binabantayan ka kung sino-sinong tao, kaya binabantayan mo si pastor. Ang unang mong bantayan ang puso mo. Kamusta ang puso mo? Si Lord pa ba ang number 1 ng puso mo? Si Lord pa ba ang number 1 sa isip mo? Siya pa rin ba ang lagi mong iniisip? Siya pa rin ba ang lagi mong inuuna? Why do we need to guard our hearts according to Proverbs 4:23 above all else? For it determines the course of your life. Kung ano ang lagi mong iniisip, kung ano ang laman ng iyong puso, no, yun lagi ang gagawin mo. Yun, doon ka papunta. Remember, ang sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will also be. Kung ano yung pinapahalagan mo, yun pong ibig sabihin ng treasure, nandoon ang puso mo. Ano pong, alam niyo po, malalaman mo kung ano pinapahalagan mo, kung ano yung madalas mong binibigyan ng panahon. Yun ang mas pinapahalagan mo. Yun talaga ang nagiging Diyos mo. Hello? Wala na akong kasabi. Amen po ba? Kung pinapahalagan mo ang Diyos, lagi kang nakikipagniig sa Lord. Hindi ka man nag-a-absent dapat sa gawain. Hindi ka tumitigil sa siyo. Hindi ka dapat tumitigil manalangin araw at gabi. Amen. Alam niyo po kailan tayo masipag manalangin? Alam po natin lahat to. Kailan tayo masipag manalangin? Kapag merong problema. Galing po ninyo. May problema o wala? Sa tingin nyo lang, wala. Araw-araw may problema tayo. Bakit? Kasi meron tayong kaaway na araw-araw gusto niya ibagsak tayo. Walang iba kundi ang dyablo. So walang araw na walang problema. So kung alam mo, araw-araw, na-acknowledge mo may problema, araw-araw dapat kang tumawag, humingi ng tulong, humingi ng kalakasan, humingi ng karunungan kay Lord. Amen po ba? Kaya ano po yung unang babantayan po natin? Our hearts. Ang ating kaisipan. Ano ba ang laman ng ating isip? Amen po ba? Dito po sa Philippians 4:4-8, rejoice in the Lord always. Ang sabi po ni Paul, I will say it again, rejoice. Kailan po sinabi ni Paul to? Nakakulong po siya dito. Hindi po siya actually yung sumulat. Pinasulat lang po ito. Ay, nakalimutan ko na kung kanino. Nakakulong po siya sa ilalim ng bilangguan na kung saan meron pong kanal sa
sa kanya po na dumadaan po yung dumi ng tao. And yet, habang kausap po niya yung bumisita sa kanya, sabihin mo sa mga taga-Pilipos, magalak kayong lagi. At inuulit ko, sabihin mo sa kanila, magalak kayong lagi. Sinabi po niya yon doon sa nakabilanggo po siya na napakabaho ng kanyang sitwasyon. Sabi, alam niyo po, kakaiba po si Paul sa lahat ng mga apostle. Sabi po niya, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. No, lagi ka dapat pasensyoso. Hindi nawawalan, hindi ka madaling magalit. O hindi ka dapat nagagalit. The Lord is near. Alam niyo po, nung unang binabasa ko po ito noon, let your gentleness be evident to all. Tinuglong niya pong Paul, no? Dinugtong po niya, the Lord is near. Bakit po? Kasi po, kapag lagi mainitin ang ulo mo, lagi kang nasa kasalanan. Lagi kang nagkakasala. Di ba kapag mainit ang ulo mo, lalo na pag galit na galit ka? Pag naggalit na galit ka, gusto mong tirisin yung taong ka. Actually, gusto mo nang makapatay. Sana matayin yung taong ngayon, Lord. Mama, pag-pray niya pa mo, ay Lord, may itong yung request ko, matayin niya sana yung taong ngayon. Hindi po tutugunin ng Lord po yung ganyang mga prayer. Because that is not in the name of the Lord. In the name of the Lord, only goodness, only mercy, no, only blessing sa mga pangalan po ng Panginoon. Now, bakit ko po binabanggit to? Sabi po ni Paul dito sa verse 6, do not be anxious, huwag kayong mag-aalala about anything, but in every situation, anumang sitwasyon nyo, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Huwag kayong mag-worry, ano maalalahan ninyo, ibigay nyo sa Lord. Magpasalamat na kayo sa iyong panalangin. This is how we guard our hearts. Kasi sabi ni Paul sa next verse, and the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. How do we guard our hearts and our minds? We rejoice always. Lagi tayong gentle, cool ka lang, chill ka lang, kapatid. No, ano pa? Do not worry. Always pray with thanksgiving. And the peace of God, this is how we guard our hearts. Hindi lang yung binabatayan mo na wala ka namang magawa talaga kahit binabatayan mo ang puso mo. Galit ka pa ba? Meron ka pa ba rin bitterness? Meron ka pa rin bang forgiveness? Hindi po natin kaya yan kung wala ang Lord. Kaya nga po, sabi ng salita ng Diyos, always rejoice, always be gentle, lagi kang cool, huwag magagalitin. No, do not worry about anything. Lagi kang mag-pray with thanksgiving. Dito mo mag-guard ang puso mo because God will guard your hearts and your minds sa pamamagitan ng kapayapaan po niya. Ang sabi ng Panginoon, iba po yung kapayapaan niya. I have my peace. I leave my peace with you. No, it is not the peace of the world. It's not the peace of the world, but the peace of God. The shalom of God. Amen po ba? Kaya nga po, and then kung tutuloy pa po natin to, sabi po niya sa verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, this is how we guard our hearts and mind, ang mga isip po natin, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy. Ano man yung kapuri-puri or kaaya-aya, sabi po dito, think, ang sabi po dyan, about such things. Yan ang lagi mong isipin. This is how we guard our hearts and mind. Huwag yung lagi na lang kapuutan. Ay, siguro, nakita mo lang yung kapitbahay mo, may bagong sasakyan. Utang lang yan. Guard your heart. You need to rejoice. Ay, Lord, salamat po, binibless mo yung aking kapitbahay. Alam ko, ako na po yung susunod. Huwag kang, alam niyo po kapag ganyan kayo, magkakaroon ka ng sakit. Anong sakit? Ingitis. No, madali kang mamatay kapag meron kang ingitis po. Hindi ka dapat mainggitin. Guard your heart. Whatever is true, whatever is noble. Ano po yan? Ano ba yung true? What is true? What is noble? What is pure? Kundi po yung Word of God. Kundi po si Jesus. In other words, think always about Jesus. Think always about His promises. Always think about His Word. Amen. This is how we guard our hearts and our mind to run the race completely that is set before us. Amen. Again, gusto ko pang ituloy, verse 9. Sabi po ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Ano man ang natutunan nyo sa salita ng Diyos,
ano man yung natutunan nyo sa amin, sa aming mga pastor, ano man yung natutunan nyo sa CU, sa inyong personal devotion, i-practice nyo. Amen. Hanggat hindi nyo pinapractice ang Word of God, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Sabi po dyan, and the God of peace will be with you. At kapag meron kang peace, it will guard your heart and your mind, and you will finish the race well. Amen. So fight the good fight of faith. Finish the race. Keep the faith. Amen po ba? Isaiah 26:3, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Why? Because he trusts in you. Una, meron pong perfect peace. Kung minsan mapapansin nyo, medyo payapa ka lang, pero walang perfect peace. Alam niyo po yung perfect peace? Yung halos parang wala kang pakialam, pero hindi ka talaga walang pakialam sa sitwasyon, nagtitiwala ka lang kay Lord. Alam niyo po, ang misis ko, meron po siyang ganyan na talent. Meron siyang perfect peace. Noong pong 2007, first month ko po akong mag-dialysis. Hindi po ako makatulog dahil natatakot po ako dahil lalo na may mga demonyo nagpapakita po sa akin, parang sinusundo po ako, ganun. Hindi ako makatulog. Sabi ko siya, tulog na tulog. Sabi ko, hindi ata ako mahal ng misis ko. Kahit po siya nung nasa ICU, hindi man siya nag-alala. Nung pinuntuhan ko siya sa ICU, kahit 3 oras lang po siya, tulog po siya. Mamigaga na ka. Alam niyo po yan, kahit marunong na po siyang mag-drive, ang sarap po kapag siya ang nagda-drive. Pero madalas akong pinagda-drive niya. Habang nagda-drive po ako, nagsasalita po ako, maya-maya, meron siyang perfect peace. Sabi ko nga sa kanya, dahil matangkad po siya noon po, slim po siya noon. Baka hindi kayo maniwala, tingnan niyo mga picture. No? Sabi ko, ba't ka sumali sa beauty contest na wala akong talent ka niya. Hindi, meron kang talent ka ako. Yung matulog ka ako. Magtataka sila, bakit sa ilang minuto lang tulog ka na. Panalo ka na ako sa kanya. Peace, Joe. Baka awayin ako mamaya. So you have the perfect peace. Paano? Kapag yung mind mo, yung heart mo ay nakafocus kay Jesus. Bakit ka nakafocus kay Jesus? Dahil nagtitiwala ka because He trusts in you. Kapag focus ka kay Jesus, nagtitiwala ka kay Jesus, meron kang perfect peace. So this year, 2026, who wants perfect peace? Who wants perfect peace habang tinatakbo mo yung karera ng buhay? Amen? Focus your eyes on Jesus. Amen? Keep your mind on Jesus, your hearts and mind in Jesus. Tandaan nyo, panalo ka na kay Lord this 2026. Kailangan ka lang tumakbo sa iyong pananampalataya at huwag tumigil. Panalo ka na, kapatid. Amen? Praise the Lord. So feed your mind, guard your heart, stay focused on Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, mag-review na po tayo. Run the race with focus. Number 1, keep your eyes on Jesus. Number 2, forget the past. Move forward. Number 3, always guard your heart and mind. So habang tayo po siniserve, let us worship the Lord in spirit and in truth. Amen. Thank you, Jesus. Thank you.